Okay mga kakubo. Kamusta kayo? So, ipapakita ko sa inyo yung RAS setup natin or yung recirculating aquaculture system. So, paano ba work yung RAS? Ang RAS system, marami siyang tanks, then yung tubig nila connected. And kung ba circulating sila, meron tayong filter chamber na nag-filter ng mga tubig nila, then bumabalik sa mga tanks na malinis na. So, ayun, tara, samahan niyo ako. Ipapakita ko sa inyo yung RAS system natin. Okay guys, so ito yung RAS system natin or yung recirculating aquaculture system natin. So yan, merong pond sa ilalim and may mga tank sa ibabaw. Kaya lang merong nagre-reflect lang yung plants. Pero yan, so i-explain ko sa inyo briefly kung paano nangyari or kung paano nag-work yung system na to. So, as you can see, continuous yung water flow. Oh yeah! May nagsusupply sa bawat tanks ng tubig. Ayan. Gumamit ako ng air control valve para na-adjust ko. Pwede kong patayin, pwede kong buhayin, lakasan, or hinaan. So, bawat isang tank, merong nagsusupply ng water sa kanila. Wow. Siguro napapatanong kayo kung bakit hindi umaapaw, di ba? Kasi meron tayong overflow. Yan yung overflow. Each tank din, meron tayong overflow. Siyempre kung nagdadagdag tayo, hindi sila pwedeng umapaw. Yan yung overflow naman ng bawat tank. Okay. So bakit ko ba naisipang gawin itong RAS system na to? Naisipan ko siyang gawin, of course, gusto natin ma-achieve yung optimum water quality. Mataas ang dissolved oxygen, balance siya, nag-work yung nitrification, and nag-work din yung denitrification. So, yan, bawat tank, ayan yung nasa taas na tank, medyo mataas nga lang siya, may nagsusupply ng tubig. Each tank din, meron ding overflow. So, ang flow ng tubig niyan, guys, sige, i-open natin itong filter chamber natin. Okay, wait lang guys So, ito yung filter chamber. Okay, so susundan natin yung flow ng tubig. So from there, from dun sa may pump natin, aangat, i-distribute niya yung tubig sa bawat tanks na malinis na. Okay, so nasusupplyan yung mga tanks natin ng malinis na tubig, ng treated na tubig na. Then, kapag napunta na sa tanks natin, of course, syempre magpapakain tayo, dudumi sila. Yung wastewater, napupunta dun sa overflow. So, babagsak. Yung mga overflow nila, connected yan. Connected yung overflow nila. Yan yung piping sa likod. Oh yes, butas yung tank natin. Kaya yung 15 gallons na to, 15 gallons na siya, pero ang glass niya 1/4. Need natin butasan yung likod para sa overflow. Okay, so lahat sila may overflow, connected din. Ang bagsak ng wastewater nila, tada! Yan yung bagsak ng wastewater nila. Although wastewater siya, pero hindi siya ganun kadumi. Hindi siya waste as in waste talaga. May mga traces siya ng ammonia, nitrates, and nitrates. May mga traces siya ng nitrogen compound. So, bagsak na dito sa first chamber, sa may pond natin. Kung nasa ng mga glass belly koi guppies. Ayan. So, makikita nyo, meron tayong plants to help eliminate nitrates. Meron din tayong lava rocks doon para pamamahayan ng nitrifying bacteria. Ayan, medyo madumi na. So, later on, papakita ko sa inyo kung paano bina-water change itong RAS system na. So, yun nga, ang bagsak ng tubig dito sa first chamber, sa may pond, natin, first pond chamber. Meron tayong malaking sponge doon para may nagsusupply pa rin ng oxygen sa kanila. So, dito dadaan sa butas na to. Meron siyang mesh para hindi na nakalusot yung mga isda. Ayan. So, ang tagos ng water dito. Wow! Ayan. Makikita nyo lang, medyo mahina yung flow ng tubig. Ayan. So, yan. Nandito naman yung mga Japan Blue Red Mosaic natin, breeders. As you can see, may mga plants din to eliminate nitrates. Yan dalawang nasa green na yan. Later on, di-discuss ko sa inyo kung para saan yan. But
for now, ito muna yung topic natin. Ang last setup. So, since nandito yung labasan ng tubig, dapat malayo naman kung saan siya i-exit. So, nandun siya sa opposite side. So, meron ding sponge filter doon to supply oxygen. And lalabas doon yung water. Pabalik sa filter chamber natin. So, ito naman, yung cotton wool, nagsaserve siya as mechanical filtration. So, siya yung naghihiwalay ng mga solid waste sa water natin. Ang purpose ng mechanical filtration, tinatanggal niya yung mga nakikitang dumi natin, like mga dumi, like mga butsilat, yung dahon, kung ano mga floating mga debris na nasa water column, mga insekto, yan. So, tinatanggal niya lahat yan at narutrap sila sa may cotton wool. So, yung mechanical filtration natin na yan yung laging pinapalitan every week. So, nag-accumulate na yung mga dirt. Ayan. So, may siyang filtration dyan sa first chamber. So, yan. Nakikita nyo na meron na namang aeration. So, bakit? Ba't kailangan merong aeration? Kasi since na aerobic bacteria, ang mga nitrifying bacteria, kailangan nila ng oxygen to convert the deadly and poisonous ammonia and nitrates into more non-toxic nitrates. So, yan. Kailangan mataas yung dissolved oxygen sa water para nako-convert, magandang conversion ng ammonia. More efficient. So, yan. May mga bacterial style dito. Housing ng nitrifying bacteria. Itong setup na to, for me, maximum nitrification talaga. Kaya natin sinusuplayan ng more oxygen para mas efficient. Ayan, so meron namang aeration. So, halos bawat chamber, merong nagsusupply na oxygen para more efficient yung nitrification process. So, yan, bagsak ng water dito, punta dito. Ito yung degassing chamber natin. So, meron tayong moving bed. May mga K1 intermediate sa dito. So, yan yung mga still, housing pa rin yan ng mga nitrifying bacteria. If may mga nitrogen compounds na lumusot dito, pagdating dito sa may degassing, hopefully, na-convert na sila. So, gumagamit din ako ng oyster shells. Okay, bakit mo gumagamit ng oyster shells? Oyster shells para to stabilize pH. Just in case na mag-fluctuate ang pH natin, may mas-stabilize ng pH natin. Okay, so bakit ba? At tuwing kailan ba possible mag-fluctuate ang pH ng mga tanks natin? Okay, so whenever na dumami na ang nitrifying bacteria natin, ang mga nitrifying bacteria kasi, since aerobic sila, naglalabas sila ng carbon dioxide. So, pag marami na ang mga nitrifying bacteria, mas maraming carbon dioxide ang nilalabas nila. So, pag mas maraming carbon dioxide ang nilalabas nila, yung carbon dioxide na yun, once na na-dissolve sa tubig, nagiging carbonic acid. And ang carbonic acid, nakapagpa-drop ng pH. Okay, so yun. So, whenever na mag-drop, meron tayong oyster shells na mag-buff ng pH ng tubig natin. Kaya tayo gumagamit ng oyster shells. And as well as, yung oyster shells, nagsaserve din siya as biofiltration. Kasi pinamamahayan din siya ng mga nitrifying bacteria. As you can see, medyo madumi siya, pero hindi yan dumi. Oo, medyo may dumi, pero nag-house din siya ng mga nitrifying bacteria. From moving bed, dadaan siya sa oyster shells, back to the pump. Ayan. So, nakita nyo kanina, merong cover to, di ba? Merong black na cover. And, makikita nyo, walang lighting. Kasi, mas gusto ng nitrifying bacteria ang madilim. Mas nakakapagparami sila, mas nakakapag-thrive sila pag madilim. So, kaya nyo nakitang may cover to kanina na color black. Kasi, mas dark, mas gusto ng nitrifying bacteria. Okay guys, so yan yung setup natin sa last system natin. Dalawa to actually, ito and this one. Same lang naman sila ng pagkakasetup. So marami nagtatanong, what if magkasakit
isda ko dito sa tank na to, hindi ba mahahawa lahat since connected sila, di ba? Okay. So actually, naisip ko rin yan. Before niya pa naisip ko na rin yan. I am the one, the way you turn. So gumagamit tayo ng UV light. Ang UV light natin nandito sa last chamber. Okay, so tandaan nyo guys, yung UV light hindi siya po pwedeng kasama na yung biological filtration natin, yung mga biological medias natin. Since yung UV light, makapatay siya ng bacteria and viruses. Pag tinamaan ng UV light, ang mga biomedias natin, yung mga nitrifying bacteria na nakatira doon, yung mga nakatira doon sa biomedias na yun, mamamatay din pag tinamaan ng UV light. Kaya dapat separate chamber sila. So nandun yung UV light natin. Ngayon kasi naka-off siya kasi mag-water change ako pero bubuksan natin ha. Ito guys, bubuksan ko na. Yung na UV light natin. So yan ang UV light, i-off muna natin. Ulit. So yun yung pinaka last setup natin. So far, nag-run na tong setup na to for almost 6 months. And as you can see, healthy sila. Walang matatamlay, lahat gutom. Okay guys, so lagi lang natin tandaan, a hungry guppy is a healthy guppy. Kasi pag gutom ang isda mo, triggered lagi appetite nila. So, pag maganda ang tubig, lagi silang gutom. I mean, pag maganda ang tubig, laging triggered ang appetite ng isda. So, yun guys. So, tara, samahan nyo ako, mag-water change tayo. Ayan, papakita ko rin sa inyo kung anong mga gamit ko sa pag-water change. Okay guys, so ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-water change dito sa last setup natin. So, gagamit ako ng, ano man tawag dito? Yung magnetic na panlinis ng glass para before natin sila bawasan ng water, linisin mo natin sa salamin para mahigop natin yung mga duming nasa salamin pag nagboso tayo ng water. So, gagamit tayo nito. Gagamit tayo ng siphon hose. So, gagamit ako ng planggana para ito yung magsiserve as catch basin natin. Just in case may mahuli tayong isda, dito yung bagsak nila at maibabalik natin sila dun sa tank. Then, of course, water source. Since na hindi ako nagsistock ng water, marami kasi yung mga tanks ko. Yan, rekta na wasa tayo. Naglalagay lang tayo ng anti-chlorine para safe yung mga antrifying bacteria natin and yung mga fishes natin. So guys, tara, samahan nyo ako. Mag-water change na tayo. So, ang unang gagawin natin, lilinisan natin yung glass using this one. Okay guys, start na tayo. Okay guys, so ito, mag-lilinis na tayo ng glass. So, hindi ko na siguro explain kung paano gamitin ito. Alam nyo na ito kung paano gamitin. Ayan. Mas maganda, linisan mo natin yung glass before natin sila i-siphon. Para pati yung natanggal natin yung mga lumot mo sa glass, nihigop natin. Basic naman to, para kang naglalaro. Okay, so yun lang. Tapos na yung isang tank natin. So, yun lang kabilis. By the way guys, orasan natin kung mga ilang minutes natin lilinisan lahat ng mga to. So, after natin mag-water change, sasabihin natin sa inyo kung ilang minutes natin yung natapos lahat. Okay guys, so yun. Panoorin nyo lang kami kung panoorin nyo lang pala ako kung paano ko lilinisan to. Okay guys. Okay guys, so nalinis na natin yung salamin. Start na tayo mag-siphon. Unahin ko yung first sponge chamber since dito ko naglalagay na hose mamaya. So ito yung unahin ko. Next ko to before yung mga tank. So, and guys, mahan nyo ako. Mag-siphon na tayo. Ang ginagamit kong siphon hose, ito yung mabibili sa hardware. Yung leveling hose.
Maganda siya kasi malambot. Huwag kayo nang bibili na matigas dahil mahirap i-control. Unlike to, medyo malambot. Mas ano siya, mas madali siyang ilatag kung gusto mo ilatag. So yun guys, tara, samahan niyo ako dito. Papakita ko kung paano ang proper na siphoning. So magtatanggal ako ng mask. Since old school tayo, yung higop-higop ko eh. So ayan. Higupin ko, then ilalagay ko siya dito sa planggana. Ayan. So nag-flow na. Since na-master na natin yung pagsa-siphon, hindi na tayo nakakainom ng tubig guys. So ito guys, tingnan nyo. Kung paano natin sinasiphon. Medyo malalim tong pond na to. Kasi mas gusto ko more water volume of course. Mas matagal ma-pollute. May mga hobbies dyan na gusto nila ng medyo mababaw yung tubig. So nasa kanila na lang yun. Pero for me, more water volume is better. Tara guys, tingnan nyo. Yan, so sana nakikita nyo yung paghigop ko ng mga dumi, no? Wait lang ha, papatay natin yung aeration para clear yung tubig at makita sa camera. Walang agitation sa surface. So yun guys, higupin natin yung mga dumi. Ang pag-water change natin guys dito sa last setup, at least twice a week para na-maintain din natin na maganda yung water quality. Nakikita nyo ba guys, nanahigop natin yung mga dumi. By the way guys, kung mag-water change nga pala kayo, huwag kayo mag-water change na bagong pakain ng isda. Dapat medyo nakapagpahinga na sila. Kasi prone sila sa stress pag busog sila. Tapos magagalaw mo sila, ma-disturb mo yung surroundings sila. So, mas maganda pag medyo nakapagpahinga sila. Mga 1 hour after nila kumain, yun, pwede na yun. And para, of course, para nailabas na nila yung mga poops nila, makasama na dun sa paglilinis natin. Kasi pag naglinis ka, na hindi pa sila natutups. Matatapos ka maglinis, may mga pups pa rin. So lahat ng mga bagay na pwede mong iaangat mo para malinisan mo yung ilalim. Ito guys, tingnan nyo. So may mga lava rocks tayo dito, diba? So sa ilalim kasi ng lava rocks na yan, may mga dirt sa ilalim. Doon nagbi-build up yan eh, since wala masyadong flow. Doon na mamahay. So, kailangan natin ma-siphon out yun. Ito guys, hindi ko na tinatansya kung ilang percent, kung 30, 40, 50. Basta mahigop ko yung mga kailangan kong tanggalin. Yun na yun. Enough na yun para masabing nalinisan mo yung tank. Yahoo! So, yan. Medyo matrabaho siya, yes. Pero, yung pag-water change mo mahalaga eh. Kailangan masulit. Kung ayaw mong mahirapan sa pag-water change, ito mag-isda. Kasi kasama sa hobby natin yan, ang pag-water change. Although may mga setup naman na hindi na kailangan ng water change, pero sa ganitong setup natin, kailangan pa rin. Wino-workout ko yun actually guys. Yung kung mas maging balance yung system para hindi na kailangan ng more frequent water changes. Pero sa ngayon, ang setup natin, medyo kailangan pa rin ng water change since may mga traces pa rin tayo ng nitrates. Sooner or later, i-discuss din natin yung denitrification. Yung denitrification guys, para siyang nitrification. But of course, denitrification naman siya. Instead na ammonia and nitrite, ang tinatanggal ng denitrification, nitrates. So, ibang set of bacteria naman yung magtatrabaho doon. So, in-workout na natin yan guys. And soon, hopefully, nagawa ko ng vlog if effective yung nagawa natin experiment. So yan guys, na-lift ko na lahat ng mga lava rocks and na-siphon ko na yung lalim nila. So binabalik ko na sila sa pwesto nila sa corner. So yan, hanggang doon. Basta may nakikita kang dirt, siphonin mo. Okay guys, so ito guys, papakita ko sa inyo. Binawasan natin yung first pond chamber and yung second pond chamber. So dito, makikita nyo yung filtration natin. Nag-drain yung tubig. Since nandito yung pump natin, ito yung unang-unang ma-drain talaga. So halos wala ng tubig. So ngayon, magta-top up na tayo ng
chlorinated water. So making sure na pag magtatapak tayo ng chlorinated water, huwag natin kakalimutan yung anti-chlorine. So napakahalaga nito guys. Huwag nyo kakalimutan lang lagyan ng anti-chlorine. So ang ginagamit kong anti-chlorine itong prime. Kasi maganda yung ano yan. Maganda yung anti-chlorine properties yan. So ang nakalagay sa prime, 1 cup. 1 cup full, kaya mag-treat ng 100 gallons. So I guess wala pang 100 gallons yung babawas natin dito. Pero gagamit tayo ng 1 cup full. So ito guys. 1 cup full, lalagay lang natin sa full stream. So, ganun lang kaunti yung anti-chlorine natin since maganda yung prime. Then, pwede na tayo mag-top up ng water. Then, paggamit natin ng hose. Yun guys, so ito, nakikita nyo hindi pa tayo nag-start dun sa mga tanks natin. Pero magta-top up na tayo ng water. Ayun, okay lang yun. Kumbaga, magta-top up na tayo ng water para medyo nadadagdagan yung water nila. At the same time, nagbabawas tayo dito sa mga tanks natin. So, nag-circulate na kagad yung bagong water sa kanila. So, yun guys, mag-start tayo ng top up. Making sure na hindi rin ganun kalakas yung pagta-top up ng water. Mas magandang i-pesto muna natin pala para regulated. Yun guys. So, mahina pa yan. Medyo lalakasan naman. Yan. So, yung ganyang kalakas for me, enough na yan. Huwag yung masyadong full blast since meron na siyang anti-chlorine na neutralize kagad ng anti-chlorine yung chlorine na pumapasok. Nagiging harmless na sa mga isda natin. So, bubuksan ko na rin guys yung aeration dito. Okay guys, so start na rin tayong mag-siphon dito sa taas. Okay guys, so mag-start tayo mag-siphon sa tanks. Tingnan nyo kung paano mag-siphon.